program is brought to you by Ubat St. Anthony Cooperative, GSAC Hotel, GSAC General Hospital Incorporated, Peter Paul Philippine Corporation, Soreco 2, Computer Communication and Development Institute, Villa Soto Resort, Christina's Hotel and Resort, Angels Resort, Starboard Inn, Nick's Resto Bar, Hershey's Food and Refreshments, City Councilor Renalyn May Duca, City Councilor Maria Teresa Mate Perdigon, City Councilor Peter Joseph PJ Rabanilla, City Councilor Danny Dilaja, City Councilor Lester Lubiano, Matnog Sorsogon Mayor Catlea So, Term Pure Aesthetic and Wellness, Rohel Polieres Botox, Botox Builders and Design, Mais Cafe, Mais Hotel and Resort, Soreco 2 Board Director Victorino Bitong Daria, Ian Rinoballes, Barangay Captain Samaria Luyo of Cabidan, Sorsogon City, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Ms. R.Z. Glipo, former board member, 2nd District, Province of Sorsogon, Huban, Sorsogon Municipal Mayor Gloria L. Alindugan, Dr. Victea Pineda of Westix Institute Technology, APR Massage and Therapy, Ako Bicol Party List, katabang na kasurog pa, Honorable Mark Eric C. Juneda, City Vice Mayor, Arise Party List, BLD Hometel, Honorable Ryan Juneda, 1st District Board Member, Province of Sorsogon. Okay, mga tugang, morning, Kap, morning sa kabos. Yeah, welcome sa tayong programang Fight Sana. Yes, good morning SM sa lahat ng ating mga viewers, listeners, saan man dako ng mundo. Just maray na aga tabi, Sorsogon City. Yan, saan man kayong kasulok-sulukan. Kasulok-sulukan ng? Sulukan. Just maray na aga tabi sa Indogabos. Yes, sabi nga ni Baga Kap, it's nice to be back. Yeah, sabi nga ni mawala man tayo ng mga ilang araw, nagpahinga naman tayo ng konti. Pero at least nandito na naman tayo para magbigay sa inyo ng serbisyo na dapat ninyo malaman sa araw-araw na ginawa ng mahal na Diyos. Yun, sabi nga, araw-araw may ginawa ang Diyos, kaya dapat araw-araw may ginagawa rin tayo. Yes, para sa ikaunlad ng ating sabi nga ni Kap, para sa ekonomiya. Yeah, ekonomiya. Yun ang iniisip ko eh. Yun, para sa speaking of ekonomiya, how is our economy na? Kagabi so far, ano ba nangyari kagabi? So, what anyway? Pag-usapan nga natin yung ano ba yung nangyari kagabi? Wala akong alam. Wala kang alam, ha? Basta ang nalaman ko lang doon na nagbutuhan sila. So, dahil doon sa pagbutuhan nila, binalik yung dokumento o yung pag-process doon sa impeachment kay BP Sara sa Kongreso. So, yun lang naman ang nalaman natin base naman sa social media. Kumbaga, nagkaroon ng basketball. Yeah. Pasahan tayo. Kasama naman talaga yun sa kuhan. Kasama naman talaga yun sa pang-araw-araw. Minsan, malimit ang iba. Mahilig magpasa ng mga obligasyon. Yan. Kumbaga, ayun lang. Bakit kaya? But anyway, moving forward. Ang sinasabi naman natin dito is huwag tayong umasa para hindi tayo masaktan. Magtrabaho tayo. Gumawa tayo ng hakban na naayon sa batas para wala tayong maging problema. Ayun lang naman yun. So kung ano man ang mangyari, syempre, apektado tayo ng lahat kasi syempre, pero isipin natin na huwag tayong didepende sa isang tao, dalawang tao, kundi dumepende tayo sa ating mga sarili. Yun, natumbok mo ka. Sabi nga ni Bagano, ang kaldero kitaan mahinguha para magkasulod. Yan. Dili tayo na iasa sa iba. Dili tayo iasa sa Senado. Senado at saka Kongreso, kung kanino man na tao. Dili tayo dapat iasa sa inda. Yan. Kasi pangit ka ang dating baga. Yan. Dili ka dapat di ka dapat maisturbo kay nakikita ka sa san deribatehan ninda.
Ay, hindi Diyos ko. dapat. Ang sa atin lang doon, malaman lang natin kung ano yung sino yung may points doon sa discussion. And then, at the end of the day, tayo naman ay kailangan magtrabaho para sa pamilya natin, para sa kabarangay natin, o kung ano man ang nasasakupan natin. Hindi tayo dapat umasa kahit kanino. Ang mayroon lang pag-asa ay nandito sa station sa Sorsogon, may pag-asa rito. Sa Legazpi, nandun ang sa Bicol Region, nandun ang pinaka-headquarters nila. So, ang pag-asa nandun sa Legazpi. At saka sa Sorsogon, mayroon din tayo pala dito. Yan. Sabi nga ay kumbaga tama What is kumbaga, ano? sabi nga alamin pero Yeah. wag makialam. Alamin mo lang para at least alam mo kung ano ang nangyayari bilang ordinaryong citizen ng ating lipunan. Kailangan din natin malaman kung ano ang nangyayari sa kapalibutan. Pero yun nga, sa oras na kung ano man ang obligasyon natin, pagboto, kung ano man, pahayag natin kung anong saloobin natin. Oo. Pero sabi nga natin, wag na wag tayong umasa kasi masasaktan ka lang. And this time siguro sa usapin na yan babayaan ta sinda hinguhaon ta an sa diri ta, sabi nga ini kap wara good din iba na pag sa pamilya baga ka. See? Pag may problema ang pamilya, ayaw ka mapag-asa sa di nindo ka pamilya. 100%. May sabi nga nila, ang nowadays daw ang sinasabi is ang tubig daw mas matimbang pa kaysa sa dugo. Sinasabi niyo lang 'yan kasi base sa karanasan niyo. Pero kung titingnan niyo, mas matimbang pa rin ang dugo kaysa sa tubig. Precisely. Oh, Kasi sabihin ta paano po magiging matimbang ang tubig. Bukasan mo ang gripo, warang aning bolos. Matibang. Last-lasi ang tagiriran mo kay May turo mo kay naturo ang Ay, dugo. naku, yan na naman natin Natumbok na naman kung anong Diba? issue dito sa Sorsogon City. Yan. Anyway, calling of our provider sa tubig nga sabi, matagal nang usapin yan. Kaya yung iba, nakikita natin. Kaya yung ibang mga barangay nagnanais din na maggawa sila ng sarili nilang water supply para yung mga pangailangan ng kanilang mga residente ay matugunan. Kaya nga ni. Sabi nga natin, in a way. Sabi, nga niyan, ang simple ho nung baga na usapin iyan, Kung hindi nyo kaya, bitawan nyo na. Parang pagmamahal yan, huwag mong pinagsisiksikan ang sarili mo kung ayaw na sa'yo. Paano naman kung, yun lang naman, paano naman kung, ayaw din bitawan? Wala. Ibig sabihin, kapal na ng mukha nyo. Huwag naman Kumbaga, ganun. Basta ang sinasabi lang kapal natin, nyo na. basta ang sinasabi lang natin, ito naman dapat ang serbisyo kasi binabayaran naman kayo ng sapat, binabayaran kayo sa serbisyo na supposed to be dapat ibigay nyo sa mga Sorsoganon, hindi nyo maibigay. Pero ano nga ba ang dapat natin gawin para yung serbisyo na yan na dapat natin makuha, maibigay sa mga konsumidores? Yan. Kailangan namin serbisyo, hindi perwisyo. May nagsabi na niyan. Wag Kung na. Basta ang sasabihin ko lang, hello. Mga servidor, hi na kamo! Sabi ni Buddy, shout out sa Prime Water from Bunga, Sorsogon, Bacol District. Ay, ibig sabihin, oo, sabi nga nito, nung nakaraan, may post, naki-comment sa post ng isang nag-post hindi na ata kayo nagkikita-kita dyan ng tubig. Paano na? Oo. Ano bang ginagawa nyo, Mr. Buddy, Duka, kung ang tubig na sinusupply o supposed to be dapat mayroon kayo dyan sa Bunga? Bunga. Barangay Bunga. Bacol. Ano na nangyari? Paano ba ang daily routine ninyo na kailangan nyo ng tubig? Saan kayo kumukuha ngayon kung ang tubig na supposed to be dapat ibigay ng Prime Water sa inyo ay hindi nakakarating? Ano ang alternative na solusyon aside dyan sa Prime Water? Anong alternative na solusyon ng inyong kinaukulan? Ang alternative dyan, mag-alog ka.
Oy, sabi nga mayroon naman palang alugan, no, Yes, yung kaya lang nga ni Kap, makulugon sa buon, kada pagtumbas ang bulan, diyan ng parariding. May gusto mo kawara, ang importante magbayad ka sa minimum. Ayun lang. Diyos ko, mabagit. Ayun ang sinasabi kasi dun sa kontrata, ano? Kung hindi natin nabasa nabasa natin, may connotation dito na basta ikaw nakakuwang ka pa diyan, naka-connect ka pa, hindi mo pwede i-terminate ang kontrata na 'yon. Mayroon o wala, dapat pagbayad ka. Ayun ang masakit doon kasi maraming mga speaking of contract, maraming mga kontrata na minsan ang liliit na ng kontrata, pinipirmahan lang natin. Yun pala minsan hindi pabor sa atin. Yun ay pabor doon sa kumpanya o organization o kung ano man ang tawag, pabor sa kanila. Kaya pag nag-complain ka, babasahin lang sa iyo, itong pinirmahan mo Oo. Itong pinirmahan mo, wala ka nang habol diyan kasi notaryado na amenable ka doon kung anong pinirmahan mo. So, wala. Nagiging, sabi nga, ito yung kamay natin, nakatali tayo. Ang nga yan, Kap, itong mga elected officials tama daw ini, naginigibo, na bagan hostage kita. Mapirma ka kay gusto mo magkatubig. Pero ang pinirmahan mo, puro man lang pabor sa inda. Wala man din nakabutang na kung wala na yung bulos, wala ka mabayadan. Basta, maliwanag na pang-hostage yan nagpirma man nga ka mo. Ayan, kaya nga nagpirma ako kay gusto ko magkatubig. Then wala man palan. Tapos masabi, magpaputol ka na, ayaton ka pa. Magpaputol ka na. Magpaputol ka, mayroon doon kontrata. Visit na. Sorry naman. Aga-aga pa ni former City Councilor Erwin Duana, good morning, Kap and Sao. Baya ilang kay mahimo kita Diyos na mahali yan dili sa Sorsogon. To tolerate an kapalpakan. Dapat ang city official an mahatag nin aksyon sana na problema sa prime water. Diyos ko. Kagawad, former City Councilor Erwin Duana, di ba? Nagkapirang deliberasyon na ini naginibo dyan sa Sangguniang Panlungsod. Dahil manatawaan ng aksyon. Di ba? During that time, City Councilor pa nga ni si Eric Rabanilla, nangunyan provincial administrator na. Wala man nangyari. Kasi this time lamang bakit walang nangyari? Kasi daw kuno igwa na yung moratorium, igwa na yung pinirmahan hanggang sa may extension. Ambot kung ano nangyari niyan, kaya bagang tinurugan ng Sangguniang Panlungsod. Anyway, ang sa atin lang naman is ito nararamdaman natin. Kasi lahat, personally sa amin, apektado din naman kami ng serbisyo nila. Pero paano man ka mo nag-apektado? May pumping station mismo sa Pamurayan. Minsan kasi, ang tubig na lumalabas dun sa mga puso natin, talagang maputik. Iced tea. Iced tea. Wag na natin sabihin na, grabe. Hindi. Kung ano lang naman ang, ako bilang consumer, o konsumidores na tinatawag. Ang sinasabi, consumer, naturalmente na mag-aangal ako kasi ang binabayaran ko is tama base sa supposed to be na binibigay na serbisyo ng Prime Water. Pero yun nga nakakainis kasi binabayaran natin sila base sa konsumo natin, pero yung binibigay nila na serbisyo hindi naman talaga dapat na ibigay sa mga tao. Pagpalagay natin, baliktarin natin. Tayo naman ang pumalit dyan. Tapos sila naman ang konsumidores. Although kasama din natin yan. Alam ko, konsumidores din sila. Pero paano nyo maayos, aangat ang antas ng inyong, ang kalidad ng inyong serbisyo sa mga tao, sa mga parokyano ninyo, kung ang sistema ninyo ay hindi talaga kaya na iangat ang antas. So, deserve ba natin to ng mga konsumidores na bayaran lang na bayaran yung mga serbisyo na below par ang binibigay ninyo na serbisyo sa mga tao? Yun lang naman. Oo. Tapos,
maraming sinasabi natin na hindi maganda yung ginagawa nila. Kasi kung saan-saan lang sila bumubutas, iniiwan din nila dun sa nakatiwangwang. Maraming na-aksidente dahil sa ginagawa nitong mga kontraktor ng Prime Water. So, sabi ko nga, pag binutas nyo, dapat ibalik nyo sa original. Kung hindi man, at least kahit 99% may balik nyo. Yan. Pag sinita mo, magagalit. Naku, ano ba? Untouchable ba kayo? Yan. The word is untouchable. Hali nga. Pero ang barangay, ang problema sa tubig. Pero lumipot ka dito sa mga tinampo. Ha? Pero nagbubulwak na tubig dyan sa ano mismo, sa highway mismo. Gusto ba yun, may leak sa irarom. O paano man makaabot pa sa doon tubig na wagawa na sa tinampo. Pero yan nahilingan ta dyan sa bibingkahan. Going to Ginlahon. Pero medyan may leak ang mga ang main line ng tubig. Kaya maabot man sa aton, wala na. Sabi ni Buddy, nakitabo lang kami sa kapitbahay na may bumbahan. Inloloko na kami na harap-harapan. Kaluoy man kami, Prime Water, di na kami nagkakarigos dito sa Bacon District. Wow! Pag taga-pa-share ka sa habang bye-bye, magbuso-buso ka, Buddy. Ay, grabe. Hindi, is that true na ang tagal na ng tubig, hindi nyo na nakikita ang tubig? Oo, kasi mismo nga during the piyesta mismo sa bunga, pinagbigyan man sila magkatubig. 3 a.m. Pag 5 a.m. wala na. Kaya naman pala bigyan ng tubig. 2 oras. Okay naman pala. Diyos mio. Happy watching man po kay Barangay Captain Roland Antonio from Rizal West District. Ay, Idol. Good morning, tabi sa imo. Hindi na tayo nagkita-kita. Tagal na. Mag-isang buwan na siguro. Good morning. Makikita rin tayo. Sabi ni Sir Erwin Duana, mahatagan yan kisolusyon pag iba na siguro ang mayor. Siyerto, sigurado ako. Well, sabi nga, let's see. Kasi nga mga tugang, sabi nga ni Baga Kap, Kagawad Duana, sabi baga ni Mayor Vico Soto, pigbubusol siya, magpresidente ka ngaya. Sabi ni Mayor Vico, kung ako lang, hindi ko kakayanin yan. Dapat marami tayong i-develop na Vico Soto. Marami tayong dapat na Vico Soto na maging leader. So, argman kayo ng pananaw ko, Kap. Okay. Hindi man yan sa saro na Mayor Esther Amor. Dapat the whole, sanggo ng panlungsod, sanggo ng panlalawigan. Di ba? Dapat yan ang tindog. Not only the mayor itself. Hindi naman kaya ng isang tao. Hindi naman kaya ng isa, dalawa, tatlo. Kailangan, kung eto na nga, nirereklamo na ng ating ako personally, bilang konsumidores, bakit hindi natin aksyonan through legislative? And then after that, tingnan natin sa executive kung ano. Kasi kung wala, anong nangyayari sa atin, may nag-file ba official complaint sa Prime Water? Yan ang tanong ko. May nag-file ba? I think wala man puro lang patawag sanggo ng panlungsod. Wala rin. Sabi nga nila, kung walang formal complaint, ano naman ang aksyonan? Oo. Ganun lang kasimple. Kaya ang sa akin, mayroon tayong dapat alternative. Kasi kung tulad dyan kay Mr. Buddy na hindi siya nakikita o hindi niya masyadong nakikita ng tubig o wala talaga sa kanilang tubig, kung mayroon man, kunti lang, ilang oras lang, dapat ang mga apektado talaga nung serbisyo na yan mag-file ng formal complaint. Yes. Para at least ma-aksyonan. Pero kung more on posting lang sa social media, kung magpo-post lang tayo sa social media and whatever, hindi naman yan papansinin. Kasi ang social media, nakikita.
maraming nagbabas, maraming nagaganito. Pero in reality, mga pirang oras na, tulad ng mga kuan, ng mga headlines ng mga nakaraan linggo, natabunan na kagabi. Oo, may bago na naman headlines, kaya wala na. Yung headlines ng mga nakaraan, di ba? Dati, ang ating former president, talagang ilang buwan, hanggang ngayon. Pero ngayon, tingnan mo, parang, hello. Pero still, nandyan ang problema. Yun. At saka, mga kaibigan, siguro, sabi nga, hindi ito kakayanin ng isa lang. Dapat lahat tayo. Saan magsisimula? Magkondukta tayo ng signature campaign. Na per barangay, dapat panginautan ni kan leader kan barangay. Na magkaigo kita ng talagang tunay na sinasabing ta na pagkontra o pagtuligsa. Taday man po kakayanan kang pag-post mo, aaksyonan niya. Ang nangyayari nga ni Kap, buta-bungol na eh. Yan ang sinasabi ko. Nakabasa, bungol di na nakabati sa mga complaint. Iyan ang sinasabi ko nga. How can you make an action kung wala naman formal complaint? Di ba? Kaya, ang sa atin, ang sa amin, sabi nga dito pagka gusto may paraan. Yes. Kaya nga ako, bilang isa sa consumer ng Prime Water, gumawa kami ng resolution dyan. May resolution kami. Dalawang ginawa ko dyan Kung hindi ako nagkakamali. Ginawa ko ng resolution, ang resolution para sa tubig, and then resolution para sa kuryente. Pinasa namin yung resolution. Hindi ko lang din alam kung ano na nangyari. Pero sa side ng barangay, itong sinasabi natin, gumawa tayo ng aksyon base sa kakayanan ng barangay para may parating to sa management ng Prime Water. At the same time, sa City Council, kasi dapat tulungan tayo kasi itong nararamdaman natin. Pero so far naman, ito nangyari, walang nangyari. So, naghahanap tayo ng alternative. Kumbaga, ito yung problema namin, pinarating natin, and then naghanap kami ng alternative na kami ang magsusolusyon doon sa problema na yon. Kumbaga, yan na bagay na yan, sabi nga ni, garo ka kaya naghiling kang hearing sa Senate. Naghiling ka dyan 5 oras, pagbungkal mo sa kaldero, wala sinapna, isabad mong kaldero kay Senator Chase, isabad mong kaldero kay Senator Coco Pimentel. Dahil man po araw kayan, sa paghiling mo dyan ng 5 hours, sa pagpabulos mo kang tubig na wala ning nagbulos, sabi nga ni Nora Honor, walang himala. Walang himala. Kailangan mo pa rin talaga gumawa. Walang himala ngayon. Walang himala ngayon. Ay kailangan mo magtrabaho para makuhan yung kailangan mo, makompensate mo yung pangangailangan ng pamilya mo. Ay pakishare. Magtrabaho ka para at least may maipakain ka sa pamilya mo. Oo. Kasi kung wala kang trabaho, wala. Iiyak lang yung mga anak mo. Kawawa lang din. Oo. So sabi ko nga sa'yo, huwag kang umasa. Masasaktan ka lang. Huwag kang umasa. Kumbaga, sabi pa po ni Bads Dukan na dumduman ko lamang may isad na city councilor sa City Hall. Matukar san problema sa Sureco at Prime Water, wa man nangyayari. Ano ba yan? Di ba? Tapos, di pa po uy, may nag-chat digdi sa tuya. All the way from Bulan Sorsogon, si Archie Grona. Sabi niya, good morning Tabi, sa June 13, imbitado ta kamo sa piyesta dili sa amo sa pulot. Shout out na lang po dili sa pinsan ko, Maricel Castro, nan sa mga taga Pulot Bulan Sorsogon man po, nan sa ako man salamat. Ay, wow! Si Archie Grona aranihon lang ini. Aranihon lang, pulot. Pulot Bulan, pwede tangan ni lakat-lakatan. Pwede, Bulan, pasirig sa taas. Anyway, ito bakit natin napag-usapan yung Prime Water dahil ang kuha ko lang naman doon
ikaw ang nag-open ito. Pero ito, siguro kailangan na natin itong ulit-ulitin sa mga programa natin. Araw-arawin natin to para at least mag-ayos naman ng serbisyo nila. Kasi sabi nga natin, ako, ang sinasabi ko rito bilang konsumidoris ng Prime Water. Hindi naman tayo dito as kapitan o whatever ang kuha natin sa barangay. Pero as konsumidoris ng Prime Water, kailangan din naman natin makuha kung ano yung serbisyo na dapat ibigay nila sa konsumidoris kasi binabayaran natin to ng tama. Yan. So, tama naman ang binabayad natin. So, pero bakit ang serbisyo nila ay hindi naman tama? So, ito lang naman ay pagpaparating sa kanila. Pero although nga sabi nga kung wala tayong formal complaint, wala rin naman talaga mangyayari. Dagdag pa po ni dating City Councilor Erwin Duana, actually member pa ako ng 7th City Council. Maski na napatawag ko sana na Prime Water, wa aksyon na nangyayari. Dapat kung sa ako na parte, an executive, nakutaan may boses kayan. Kaya yan, didi sa Sorsogon, hinatagan nin solusyon nin sarap na tao. Kay sarap man lang ang mayor sa Sorsogon City. Masunod sa iya na si City Council, kay puro ninda kaput. Tama. Ini, sabi nga ni Kap, ibalik na duman, paano ma-action ang mayor kung wala nin formal complaint? Yeah. Wala naman formal complaint sa tingin ko personal na pagkakaalam ko, may formal complaint ba to na na-file sa city? Or kung saan man. Kung mayroon, at least gagawa sila ng hakbang kasi may formal complaint. Pero kung wala, parehas ang mga posting natin sa mga social media, wala rin naman yun Hindi naman yung titingnan. Oo, magkakaroon tayo ng discussion. Pero hindi yun ang sapat na pwedeng i-open yung problema na yan. Pwedeng pag-usapan ng City Council yan. Kasi walang formal complaint na na-file. Ang tanong ko nga nung mga time na ito, former City Councilor Duana, nung mga time na nandyan ka, nakita mo ba ang kontrata between city government at saka ng Prime Water? Actually, I don't know kung may kung may kontrata ang city government. Ang aram ko kayan, garo between Sorsogon City Water District and Prime Water. Okay, kung walang kontrata ang city government yung Sorsogon City Water District, dapat kasi mayroon nang lumalabas na problema kung ito nga talaga ay problema. Kasi kung problema nga ito, inaksyonan na Pero dapat, during the time na nagkakaroon na naririnig nila may problema, and in which is sila nga minsan ang nagkukuha ng ng sampling, na pinapakita nila dati, pinapakita para sa barangay na itong station dito, kumuha sila ng sampling, and then after that, yung field, yung result, ngayon hindi na nila pinapakita sa amin. Wala nang sinasabit. Dati may sinasabit ka kasi kine-question ko to. Bakit? Ano gagawin natin kung failed to? Maiinom ba ng tubig yan? Kayo ang supposed to be. Supposed to be, Kayo ang nagpupulis ng serbisyo na yan kasi Sorsogon Water District. Ang tanong ko, former City Councilor Erwin Duana, nung time na ikaw ay City Councilor, nakita mo ba ang kontrata between Prime Water and Sorsogon Water District? Or kung igwaman ang city government? Kaya, kung para at least, doon sa kontrata na yon, makikita natin kung hanggang kailan ba sila rito. June. Bakit ngayon na-extend? Bakit na-extend? Ano yung parameters? Bakit na-extend? Yun lang naman ang katanungan ko sa iyo. Yes, exactly. Kasi nga Kap, kung kitaon-ta, yan nga ang gusto ko ihapot. Nano na ang status San Prime Water didi sa aton. Kasi naramdaman ko paglaog na 2019 man nagkaigwanin pag-alsa balota ang general manager kang Sorsogon City Water District ang nagkapirang mga board of director nganing magkaigwa na daw kuno nin maray na pamamalakad pag-abot sa tubig. That was 2019. Pira nang unyan. 2019 pa to? No, 2019 ka kang
naramdaman ko, talagang, ano yan, kang nagkaigwa ning resolution dyan sa ng panlungsod na pinapabakate na kang mga ang mga board of director kang water district, then ang general manager. So gusto sabihin, ang sabi ninda na magkakaigwa ng pagbabago 2019, tayo baga naglaog si GM Tejada sa Sorsogon City Water District kasi nagbago ang mga direktor. Anapot ko niyan. Garo baga kamo ang pulis dyan na matao nin action ka ini, masita sa management kang Prime Water. Pero ang pahapot ko, ano nang ngunyan ang sitwasyon? Why oh why? Why? Kay yan ang ano eh, ang ano na wara man kamong niwara man lang ipapaapod na General Assembly ang Water District or maski yearly na report to the people. Ano na ang sitwasyon? Ito nga ang katanungan ko. Kung ilan ang kontrata, kasi ito nga ang tinatanong ko kay former City Councilor Erwin Duana, since naging City Councilor man siya. Ano kaya ang naging kontrata between Prime Water and Sorsogon Water District manungo dito sa Prime Water? Ano kaya ang nakasaad doon na kontrata? Ilang terms ba o ilang taon ba ang dapat na serbisyo ng Prime Water dito sa Sorsogon City? And then pangalawang tanong ko, kung yun ay nasatisfy base sa requirements o base sa guidelines o base sa mga kondisyonis, bakit hindi sila nagpatawag ng public consultation para mamati nila yung agrangay ng mga konsumidores bago nila in-extend ang kontrata? Yan. Ito personal na katanungan lang naman. Hindi naman to dahil na kung ano. Ito ay na-discuss lang natin ngayon kasi marami pong residente natin. Hindi lang naman sa ating barangay. Maraming mga residente dito sa atin sa Sorsogon na talagang nagkakaroon ng problema pagdating sa tubig. So mayroon kaming resolution dyan. Binigay namin yan. So siguro magpapalit na ang 8, magiging 9 na siguro, 9 City Council. Hanggang doon lang. So hanggang doon lang. So far naman, ayun ay resolution patungkol sa serbisyo na binibigay ng Prime Water. Pero so far, ayun nga, nakakalungkot lang din kasi ni minsan yung resolution natin hindi naman yun nadinig. Correct. Kung anong nangyari. Dagdag pa po ni Cap Roland Antonio, nakakarinig lang naman tayo ng problema sa tubig mula nang ang Prime Water na ang nagkapot. Roger to that, Cap. Talagang gano'n naman talaga kasi dati ang may hawak niyan, yung Sorsogon Water District, wala naman tayong problema. Mayroon man tayong problema, at least nagagawa nila ng aksyon. Oo. Pero pumasok yung Prime Water, hindi ko alam to, sorry hindi ko alam kung kailan to pumasok dito sa Sorsogon City na Prime Water. Ayan sunod-sunod talaga ang problema natin na hanggang ngayon, wala talaga tayong makuha na konkreto na anong tawag nito? Konkreto na solusyon kasi ang ginagawa natin is parang patsi-patsi. Kung yung bang marunong ka ng bubble gum, kinunguya mo lang yun hanggang sa wala ng lasa. Ngayon, pag katapos mo nguyain yun, ilalagay mo lang kung saan-saan. Oo. Parang ganun lang. Okay. So, si Sir Navera, sabi niya, good morning po, Sir Sam and Sir Adles. Tungkol po dyan sa complaints sa Prime Water, dapat po isubmit o ipareceive sa DTI Central Office. Sarap patabi, i-complain man ang local DOH sa DOH Central Office sa maati na water supply kan Prime Water. Ang formal complaints po tabi, gayo dapat nakapirma ang mga consumers na apektado. Speaking of that, Sir, eto lang, mayroon ng mga resolution ng kada barangay related niyan na problema sa Prime Water. Pero as of now,
wala pang aksyon kung ano yung mga resolusyon na yon na pinasa namin na lahat ng mga barangay opisyal na sakop ng prime water. So hanggang ngayon, wala pang aksyon. Yan ang antabayanan natin. Ano ba ang nangyari doon sa mga resolusyon natin na pinasa natin sa city government? Malaman natin kung ano talaga ang nangyari. At least, magkaroon tayo ng kalinawan. Ano ba talaga? Kaya nga, tinatanong ko ngayon kung sino man ang nakakarinig, pwede ba namin malaman, since ito public, pwede ba namin malaman kung anong nakapaloob diyan sa kontrata between Prime Water and then ang Sorsogon Water District? Para malaman natin, ano bang kontrata? Ba't hanggang ngayon hindi natin ito masabihan na ibigay nyo naman ang tubig na dapat maibigay ninyo yung quality. Kasi tubig nga di ba? Hindi namin yan hinihingi. Diyos ko, binabayaran namin yan. Yun lang. Kumbaga, masakit sa bangs kung may bangs ka. Please lang. Tumbasan nyo naman yung binabayad namin. Sabi ko nga, mas mabuti pa nga ang Soreco. May minimum ka. Kung magkano lang ang nagkonsumo mo, yun ang babayaran mo. Kayo, may konsumo o wala, basta pag tumbas ang bulan, igwa kaming kukolektahon na minimum of 10 cubic meter kang tubig. Maski ang nagluwas hangin. Diba? Diyan ang makulugo na parte. Maski nga ni, mga tugang dyan sa bakod, ang mga meter reader nindo, kundi halos sukluban niya ang sadiri niya sa alo. Makada ka to, tutuyaon ka sa tagsadiri sa balay. Jesus nuno, di ka sada, di ka sada, titalaban sa alo. Nagre-read ka na, wala ka man na-reading. Ikaw ang baga, hangin. Alo. Grabe, Jesus marasa pa. Sabi ni Papa Maki, nabuhay yan, nabuhay yan. Yan. Saan kaya nagpupunta yan? Awato na. Kahaputan lang, kumusta man ang City Council pag-abot sa issue sa Prime Water. Kumusta na ang kontrata? Di ba? Wala naman makakasagot yan sa atin dito. Ang pinakadabi siguro, ang kada barangay, since na yan talaga ay problema sa buong area, alamin. Tanungin ko nga yan sa susunod na meeting namin. Tanungin ko kung ano na ang updates ng mga resolution na pinasa namin. Kasi ito naman, lahat naman ng barangay na nasasakupan or barangay na mayroong serbisyo ng Prime Water, talagang hiningian na kami nito ng resolusyon. Tanungin natin to sa susunod na meeting kung ano na nangyari nitong resolusyon. Hanapin ko yung resolusyon na pinasa namin. Mismo hiningian palan ka mo ng resolusyon. Ang problema kung di na baol, binutang. Anyway, may mga kwan man yan, may mga documents man yan Yan. Kasama rin dito sa ginawan ko ng resolusyon Ang ginawan ko rin ng resolusyon dati, yung Soreco. Buti naman ang Soreco pis tayo, pero kung hindi kayo nagtatama ng serbisyo ninyo, talagang papaarating ko sa inyo yung mga nararanasan namin na poor performance ninyo. Sa ngayon, so far naman, kasi dalawa to Kung hindi ako nagkakamali, during the time na nila Kagawad Byron, Kagawad Hamisula namin to ginawa. So ibig sabihin, pangalawa na to ngayon, di ako nagkakamali. Yes, meron kaming resolution dito na asking the Prime Water in Soreco 2 sa management nila. Why ang mga serbisyo nila during that time, ang Soreco, very below yung performance nila. Tinanong natin sila, nag-explain sila. Kasi pinarating ko sa kanila to anong nararanasan namin. Pero eto ngayon ang nangyari. After na, segue ko lang ng konti, After na series of mga communication namin between Soreco management, naging maayos naman ang service sa amin, Pero yes, may mga cases kasi na hindi naman talaga inaasa na nagba-brown out. Tulad, ito, iparating ko lang tabi sa Soreco management kung nakikinig kayo. Salamat daw base sa nangyari kasi dati pag may piyesta o sunod-sunod o piyesta ang sa amin sa barangay, wala talaga, low voltage talaga ang area namin.
Nung nakarang araw, nung nagkita-kita kami nung pumunta ako dun sa Purok 7, and then sa Sabay Sentro, Kap ngayon, maski sarabay ngayon, video 5 namon sa piyesta. Wala, asin tuloy-tuloy talaga yung kuryente. Maayos ang kuryente, maayos ang dahil ng kuryente. Yan. With that, sabi nga nila, salamat naman, Kap, and then sa Soreco, na maayos ang serbisyo na parating sa amin. Yan, oo. Hindi lang naman tayo pagtulig doon sa mga serbisyo. Nandito rin naman tayo, kung ang serbisyo na parating ninyo sa mga consumidores ninyo ay maayos, talagang dapat naman kayo bigyan ng 5-star. Nano, ang kaibahan kapsan, tubig, nan kuryente. Magkaiba lang sila kasi ang isa, good conductor. Oo. Yan Kap. Sige daw. Ang kuryente, base sa pagkakaaram ko, ang Soreco, habuunon kan brand out. Kasi pag brand out, wala sinda nin makukolekta sa konsumidores. Kung warang konsumo, wala nin koleksyon. Ang tubig, may tubig o wala, may minimum ka mo na mababayadan. Yan ang kaibahan. Yan ang kaibahan. Oo, yan ang kaibahan. Kaya sabi sa Soreco, sa parte namon, sino ang gusto magpara brand out? Na kung brand out, wala kaming koleksyon. Kay punduan mga metro. Sa tubig, may tubig ora, may collection kami na monthly. Yan ang kaibahan. Anyway. Kaya, sabi pa ni Sir Eliezer Navera, Sir Arles, kung hanggang ngunyan wara action ang local LGU, dapat po gayud ireklamo ang local LGU sa region office. Sagot sa central office kan LGU na daay pag-action. Si Ma'am Bebot Hiliano Rasman, sabi niya dapat magbulig na ang elected official sa Sorsogon City sa problema sa prime water. Ay ma'am, di na po ini mabulig, garana na. In fairness naman sa 8 City Council, sa City Government of Sorsogon, may mga actionist man sila na ginagawa. Pero sa tingin ko, baka yung action nila kulang pa. Hintayin natin na mapunan nila yung mga pagkukulang nila doon sa mga agrangay sa ato ng mga residente. So, in fairness naman sa kanila, may mga actions naman. Pero sa nakikita natin, sa araw-araw na lang, talagang problema natin ang tubig dito sa Sorsogon City. Ayan. So, sana hagatan na ma-actionan ni sa lalong madaling panahon. Or sabi nga, hindi na ito lalong madaling panahon. Talagang actionan nyo na dapat. Okay. Nawala na si former City Councilor Duana. Ayun nga ang tinatanong ko sa kanya kung nandiyan ka, nakikinig ka. Baka may idea ka kung ano yung nakapaloob dun sa kontrata between Sorsogon Water District at saka Prime Water. Kung ano yung kontrata dun, bakit hindi ito na nakukulang ang atensyon ng Prime Water besides dun sa mga ang tawag nito? Doon sa very for performance ng ating water concessionaire dito sa Sorsogon City. Para at least may idea naman tayo, ano ba nakapaloob doon? Bakit hindi ba ito nakukulang attention para at least mag-explain man lang? Ano ba ang problema? Ba't hanggang ngayon, yung tubig dito sa atin, hindi mapakinabangan? Ayan lang naman, isang simpleng katanungan, pero hindi na ito simpleng katanungan kasi halos naman ang residente doon sa area na may prime water, yun talaga ang problema. So, ano nga ba talagang nakapaloob doon? And then, kung nakapaloob doon na ganito, base sa evaluation, bakit na-extend? So, ako, ina-assume ko ngayon, kung may kontrata, kung ilang man taon yan, sa tingin ko, kasi na-extend, sa tingin ko, pumasa sa requirements itong prime water. Pero, kung pumasa man, bakit itong serbisyo nila ngayon sa baba o sa mga konsumidores nila hindi mapakinabangan ang tubig? Dati-dati nga sa bawat station sa kada barangay may ginagawa sila ng sampling. Ngayon, ang ginagawa nila ng sampling, hindi na nila pinapakita yun. Bakit kaya? Tinatago na nila yung sampling nila na pag nag-check sila ng tubig, yung potability testing na tinatawag, hindi pumapasa? Bakit kaya? Kung hindi pumapasa, bakit natin nirenew? O baka naman pumapasa yun. Kaya ganun ang nangyari. Okay. Kap,
Base sa ano, no, bagan sa tuyang gusto ko lang po klaron, gaano ni katotoo na garo igwa dyan ning ano, ning naging issue dyan sa barangay mo na ano ini pangarnap or ano ini na ano na marites talang ini sa auto. Na marites. Kapitan kang ano, gusto ta po initawan ning kapaliwanagan. Ano po ang talagang nakaabot ini sa ano mo, sa barangay mo bilang kapitan? Actually, nagulat nga ako. May marites ka? Yes. Ay. Alam mo naman tayo. Na marites. May marites ka pala, no? Ito naman, katanungan lang din naman. Kung ano yan talaga ang ugat kay ni? Ako, out of nowhere, hindi ko alam kung anong nangyari. Pero since na may report sa atin, doon nung time na, nung nakaraang gabi, na mayroong dalawang sasakyan na ang bilis tumakbo o patakbo ng mga sasakyan na to, papunta sa Sitio Tinago, sa Pork Size. So, na-monitor natin to, ang bilis ng takbo. Alam nyo naman na ang kalsada sa amin, sabi nga doon sa isang vlogger, meron nga kayong taong festival, ang haba-haba nga. Pero ang kalsada nyo naman, bako-bako. Yes, talagang bako-bako ang kalsada namin. Pero hindi naman ibig sabihin na hanggang matapos ang term natin o ang mga ginagalangan natin na mayor, gobernador at saka congressman, hindi yun matapos. So, ibig sabihin, bako-bako man ang kalsada namin. Pero bakit ang bilis ng patakbo nitong dalawang sasakyan? Yes. Na papunta doon sa area ng Tinago, na ang bilis ng takbo, and then kurbada pa, parang ano ba ang hinahabol nito? Walang coordination sa amin. Na-monitor lang namin kasi mayroon kaming araw-araw na dineploy talaga na tanod. Na-monitor namin yon. And then, upon reviewing dun sa CCTV, mga police officer pala tong pumunta sa amin na hindi namin alam kung anong nangyari. And then, pumunta dun sa area ni Kagawad Isagani Carillo na mayroon silang sinasabi na ganito. May sasakyan daw na karnap o whatever ang term dyan na hinahabol nitong pagmamayari ni Juan de la Cruz. So sabi ko nga, ano ang patotoo na itong sasakyan na nabili ninyo sa certain kung sino man ang nabilhan nitong anak ni Kagawad Isagani Carillo, anong patotoo nung nagke-claim na sa kanila yon? Wala naman silang may pakita na dokumento na yon ay sa kanya. Oo. So, ang tanong ko nga ano ba nangyayari sa atin? Na basta mo na lang kukunin yung isang bagay without showing proof na iyan ay pagmamayari ni Pedro. Ito naman si yung anak ni Kagawad Isagani Carillo, mayroon silang dokumento na nagpapatunay na iyon ay nabili nila sa ganitong tao. Binayaran na nila, nabili nila, binayaran, may documents na pinakita. And then, suddenly, mayroong pumasok around 8:45 in the evening, last night. And then, ang bilis nilang pumunta doon sa area na without coordinating kung kanino man. And then, kinuha nila mismo ang sasakyan. Kinuha nila. Pero wala naman silang may pakita na dokumento na iyon ay magpapatunay na itong kasama ng dalawang police officer natin, talagang siya ang lehitimo na may-ari. Oo. Itong katanungan ko lang, bakit nangyayari yung ganito? Na porke ba sinabi lang na ito, pagmamayari ko yan, okay na yan? Pero without showing, babawiin ko na, pero without showing na valid documents, man lang na at least may pakita doon sa tao na yan sa kanya, sabihin lang verbal, sa akin yan, pwede na bang ganun? Lang naman ang tanong ko, bakit nangyayari yung mga ganito? Na kung titingnan natin, may mga process kayo dapat na sinusunod. Ang coordination dapat nandyan. Naiintindihan ko kasi ang ibang barangay sinasabi nila pag tinip namin, pag sinabi namin nakakatakbo. Iba naman sa amin Kami nandyan kami para at least multiplier kami kung anong dapat ma-implement. Nandyan kami para at least makatulong kami sa pag-enforce ng kung ano man ang dapat i-enforce. Pero dapat naman, hello, pwede ba namang kumatok muna din kayo? Kasi barangay yan Tama. Ang yun kapitan ang nakakaalam ng hikaw ng bituka ng mga residente niya. Pero hindi naman lahat. Kasi may mga hikaw ng bituka na hindi naman natin alam. Personal nila yun, Personal nila yun
Pero I mean, yung mga labas-pasok dapat. Kortesiya. Na, kumbaga, ang isang barangay is, ang ano dyan, ang padre de pamilya, ang kapitan. Na dapat, Kap, may nai-report sa amin. Saka, masyadong ano parang ang bilis lang. Sinabing, kinarnap yan, dadalhin nyo agad. Unang-una, upon your investigation, ang tanong dyan, may pinakita ba sa inyong, may pinakita ba sa inyong proof na, let's say, ang ORCR, ang chassis number nito, na kailangan dalhin nyo agad, kailangan yung sasakyan na yun, kunin nyo. Basta sinabi lang sa inyo na karnap yan. Wala naman may pakita na dokumento eh. Pero bakit, ang tanong ko, bakit kinuha? Na kung halimbawa man, kung karnap, okay. Hindi naman yan makakalabas kasi kung tinimrin nyo sa amin. Oo. Hindi naman yan makakaalis dyan. Hindi na kailangan dahil alam nyo naman ang Pamurayan. Pagpasok mo yan, lalo na doon sa Tinago, di ba, going to, Kap, dagat? Wala naman lalabasan yun. Dito. So, pwedeng, tawag unta si Kap, or magtawag kitang tanod, o paluwas tayo ni, na isasabi na, na pag sinabing, kung totoong karnap ini, dapat, tawan tayo nining aksyon. Pero, once na nagsumbong sa Indo, dapat kuta na. Di ba igway ning ning sinasabi takap na dokumento. Halimbawa, ako, nagkadto sa pulis. Masabi ako, Chief, naispatan ko ang auto ko dito sa Pamurayan. Kinarnap tabi ito. Kamo na mga pulis, buang man kamo nang basta na lang kumadalagan pa kadto. Natural, mahanap kamo dokumento na nagpapatunay na ito na auto sa imo talaga. Ay, ang base sa information na nakuha natin basta na lang pumunta doon yung dalawang police officer natin para dahil doon sa sumbong o sa sinasabi nitong nagkiklaim na sa kanya, dahil doon sa may GPS daw. Oo. Ang tanong ko nga madali naman sabihin na may GPS, pero nasaan ang GPS? Hindi nyo naman pinakita Anong katotohanan ng GPS na yan? Oo, pwede natin sabihin na may GPS yan. Pero ang tanong ko sa inyo, kayo ang rent-a-car, kasi nang sinasabi ng claimant, rent-a-car to. Kayo nagpaparenta, bakit natangay sa inyo yung sasakyan na yan? Unang-una, kung kayo ang nagpaparenta ng sasakyan na yan, rent-a-car, dapat alam nyo kung sino yung nagrerenta. Ba't hindi nyo hinabol? Yun. Tapos ngayon nung sinasabi ninyo na nabenta na ng nagrenta, basta-basta na lang kayo papasok sa ganitong situation without showing any proof na yun ngang sasakyan na yun sa inyo. Malalaman naman yan kasi nakita naman natin dito sa Toyota Financial, nasa Makati to ibig sabihin i-research lang to. Kung nakikinig ka naman, Kagawad Isagani, may time naman na pwede mo i-research yan kung kanino talaga sasakyan yan doon sa Makati. Kasi pwede mo ma-check yan kasi nandito na pala ang chassis number, engine number at saka plate number. Makikita mo yan kung kanino yan nakapangalan. Nabasa na natin ngayon kung kanino nakapangalan yan. And then, yung sino man yung nagsabi na sa kanya, edi isama mo siya. Para at least, bakit? Anong proof niya na sa kanya talaga yun? And then, pangalawa, kung sa kanya nga, bakit natangayan siya ng sasakyan na hindi niya na-verify yung nagre-renta sa kanya? And then, after that, mayroon palang ganito without coordination sa kung saan man dapat kayo makipag-coordinate. Mali naman ata yun. Ito, tanong ko lang, tama ba yung ginagawa ninyo? Oo. Na basta-basta lang kayo pumasok sa isang area without proper coordination? Calling the attention of our city chief of police. Ganito ba ang briefing nyo sa mga tao nyo? Na pagka ganyan, hindi tayo hindi natin kine-question yung agaran ninyong pagbigay ng aksyon. Pero dapat
may proper verification. Kaya kasi, ang tao doon, nagsilabasan, alarming eh. Nakaka-alarma tahimik na ang barangay natin. Tahimik ang barangay. Tapos, sa isang sabi lang, naniniwala na agad. Ito, hindi, benefit of the doubt. Kung sana may naipakita kayong dokumento na yan ay talaga sa inyo, original. Kasi may pinapakita tong tao na to na nakabili na original ang documents na kuha nila. Ito naman na bumili, kakailanganin nila yun sa paghanap buhay. Biruin mo, malaking bagay din yun ng 300 plus. Kahit nga 100,000 ngayon, malaking bagay yun eh. Ibig sabihin nun, pinaghirapan nilang pambili nun. Kung meron man silang naging problema, kung halimbawa itong sinasabi nga natin na ay karnap, di at least malaman din nila sa tama na proseso. Hindi yung dagos-dagos na, karnap yan. Kami ang may-ari niyan, kukunin nyo agad without tama na proseso yung ginawa ninyo. Oo. Siyempre, magkakaroon ng kwan yun, magkakaroon ng problema yung tao eh. Tingnan nyo ngayon, may phobia. Ano ba nang kanalaman nitong tao na to? Minsan kasi, ano bang kinalaman ng tao na to magtingin ng original o piki? Yun nga. So, dapat binirify muna natin bago tayo pumasok. Proper verification. Yeah. At saka, upon proper verification, okay, sabi natin, nagtugma. Then, listawo lang sa barangay. Okay lang kung si Kap wala dyan. Okay lang kung nagsabi si Kap, sige na, rabas na kamo, kadtoan na niyo na. Dahil man eh. Basta naisip nindo, intatakopan man ni Kap. Ang sabi nga ng naka-duty na tanod, bakit ganun? Ayun, nagkaroon tuloy ng question ang tanod natin na naka-duty. Ano ba tayo rito? Siyempre. Kasi, ano ba nangyari? Yun na. So, ngayon, ang ginawa, pinasundan na lang natin kasi yun doon pala sa tinago. Nakakakuha naman yung ganong situation. Ako naman, saludo naman ako sa lahat ng mga ginagawa ninyo. Pero ito, in particular, itong nangyayari nung isang gabi, sa tingin ko, kailangan natin na, kailangan yung revisit kung tama yung proseso na yun na ginawa ng tao ninyo. Yes. Kasi nga, mga tugang, mapagalong po, dahil tapaggamito ng police power. Sabi nindo, ang police kasurog. Ang police kadamay. Ang police kakampi. Ang kapitan kaaway. Ang tanod. Hindi naman. Hanggang sa atin lang naman dito nagtatanong lang naman tayo. Kaya Is that right? The process na yan? Nagtatanong tayo. Pero, yung tinatanong mo, Kap, ako nang sasagot. Hindi tama yung ginawa nila. Hindi tama yung basta na lang kayo pumasok sa barangay. May naka-duty na tanod. Nandyan yung, kung wala si Kap, nandyan yung mga kagawad. Listawo ba? Yung pinasok nila, Committee on Peace and Order yun Masakit sa... Ako hindi naman ako nagkakampihan. Wala akong kinakampihan dito. What I'm trying to say, kung yung proseso na yun ay tama, so be it. Pero kung hindi, siguro, check naman natin. Kasi we are causing alarming dun sa mga tao na involved. Saka yung yung ang kaaluhan sa pamilya. Paano yung kung halimbawa, yung kiniklaim ni Juan de la Cruz hindi naman talaga sa kanya? Di ba kaalo masabi ini na tao na ini ngayon si Juan de la Cruz na ini, o si Pulano na ini, ang binakal ngayon sa Dinikotsi, na kotse, kinawatan, lay makulog sa talinga. Without knowing, without showing any proof na, nako. Basta lang, siyempre, matuon ng tao kay tinabag nindan sasakyan. Yun nga yun So, ako nagtatanong lang doon, is that the proper way na pag mayroon tayong reported, mayroon pumunta sa inyo, sa station ninyo, sinabi na sa akin yung sasakyan, na hindi nyo naman na-verify yung sasakyan na yan, kaya nga tayo mayroon tayong nakatalaga na pulis sa kada barangay And then makipag-coordinate sana yung barangay na yon, kung yung pulis na yon sa barangay na yon na kung saan nakatalaga. Yun ang dapat. Para at least ma-verify muna. Kasi pag pumasok ka na dyan na ganito ang situation, biruin mo, ang lugar malubak na nga, pero ang takbo, ang bilis-bilis. Ano bang situation? Ano yung hot pursuit? What in a way, kung ano man yung ginagawa ninyo na sa tingin ninyo tama, ituloy nyo. Pero kung ito lang naman ang ginagawa namin, nagtatanong lang din naman kami sa tama na proseso kung yung bang ginawa ninyo sa isang residente namin, tama din yun. Oo.
Bali, ang kotse, di ba, nakagarahe. Nakagarahe. Hindi naman tumatakbo. Hindi naman tumatakbo. Oo. Anyway. Parang hindi dapat yun sabi nga, hindi yun makukonsider na hot pursuit kasi hindi naman tumatakbo yung sasakyan. Hindi naman tumatakbo sa sasakyan. At saka tapos, kung yung complainant pumunta sa inyo for proper verification, all you can do, maglistaw mo na sa barangay. Maglistaw sa barangay official. Kap, totoo tabi na igwainin auto didiho. May complaint sa amo na kinarnap daw ini. At least maayos ang process. Maayos ko ta. Kaso lang, kung may GPS naman, o kung may GPS na sinasabi ninyo, bakit ganun ang sistema ninyo? Na baka naman makaalis. Kung makaalis man yun, halimbawa, benefit of the doubt, may GPS, o nakaalis, pinaalis, o whatever ang term, masusundan nyo naman yun kasi may GPS, sabi nyo nga. Pero yung ganung situation na 120 ang dalaga sa kurbada, parang grabe, no? hindi naman. Kitang-kita sa CCTV. Pagpasok nila sa AOR ng Barangay Pamorean, kitang-kita hanggang sa paglabas. Sabi ko, ano ba nangyari doon? So, speaking sa mga kasamahan natin, in and out sa Barangay Pamorean, may CCTV tabi. Lai man din na niya madideny. So, yung pagpasok nyo sa amin, wala na bang problema? Kasi, enforcement Pero dapat, tinignan nyo muna. Kung yung complaint sa inyo, may valid ba na dokumento? Wala. Kung mayroon naman valid, so be it. Wala naman problema doon. Para at least, na-explain natin doon sa tao na itong sasakyan na binili nyo ay karnap. Karnap. Okay na. Nasa kumbaga mabuting usapan, idaan, wag yung bagan sa sistemang sarkastiko ini. Kasaday isang tinampo, padalagaan mo nagharurot ka. Saka kung may naligis, sasabihin nila, kasalanan pa sa nagbakal sa kotse, kung dili dahil sa kotse na ito. Sabihin nila, operations. Oo. Pero, ay nako. Ayan lang naman, ay kuwan. Ang sa atin naman, nandito tayo para tumulong sa mga kasama natin sa pag-implement ng kung ano man ang may batas. Pero hindi naman dapat tayo nang tumutulong. Hindi naman dapat na kung anong gusto ng kasamahan natin, gagawin na nila without proper coordination. Kung yun man kung ito man sinasabi ko mali na hindi na kayo makipag-coordinate sa amin, so be it. Wala naman problema doon. Pero yung ginawa ninyo nung nakarang gabi, it caused alarm. Nagkaroon ng alarma doon sa mga residente natin na bakit ba? Wala naman kayong pinakita na dokumento na yan nga ay talagang sa kanya. Wala naman kayong dala. Tapos itong tao na to mayroon silang hawak na ORCR, original ORCR. Ngayon, ang tanong ko lang naman dito, kung original nga ito o kung piki nga ito o whatever, pero dapat, yun lang naman, pero dapat, dinaan sa maayos. Dinaan sa maayos. Hindi naman lahat ng bagay-bagay nadadala sa mga mabilisan aksyon. Mabilis ka nga, konsulto naman. Kaya walang nangyari. Back to zero. Paano na ang magiging proseso? Baga man lang ka mo nagtabag sa daanin bagay na basta sumunod na lang kaya dito na dito saan mga dokumento. No. Naglawag ka sa saro na lugar, dapat kompleto ka ng dokumento na ipapakita mo. Bagong GPS lang daw isipon mo, may GPS lang. Ang tanong ko nga, ipagpalagay na natin na sa kanya. O sino bang mauna may problema doon? Yung nakabili? O yung nagrenta sa kanya? O siya? Kasi may dokumento kung renta car siya, dapat binirify niya muna yung nagrerenta sa kanya kung ito ba talaga ay mapagkatiwalaan. Sino bang may problema doon? Sabi ko nga, pwedeng kasuhan yung bumili doon sa nakaw. Ang problema, hindi naman niya alam na nakaw yun. Sabi naman sa law, kung hindi mo alam, hindi naman excuse yun. Tama. Pero ang tanong ko, bakit nagkaroon ng ganun operations na para namang kuwan Anyway, ngayon lang. Ito nagtatanong lang naman sa inyo. Tama po ba yung proseso na ginawa ninyo nung nakarang gabi? Alam mo, Kap, ang tingin ko dyan, okay lang sana. Okay lang sana na sabi natin karnap yun. Wala kayong dokumento na ipinakita. Basta, yung inabutan ninyo,
yun mismo ang nag-rent ng car. Pero ibang tao na eh. Nabili na yun ng ibang tao. Kaya nandyan na lang sana yung sinasabi nating pagrespeto. Ha? Okay, so bago tayo mamaalam si Kap Melvin Hainto is watching. Happy watching tawi, Kap Melvin Hainto. Idol, The next City good morning. Councilor. Oy, may simbag si City Councilor Erwin Duana. Mhm. Sabi niya, aram ko kaya na JVA or Joint Venture Agreement, pag abot in 5 years, subject for evaluation or assessment and prime water kung naabot ninda ito na target accomplishment na nakasaad sa Joint Venture Agreement. 2021 luminaog yan sa Council base assessment ng Water District is negative and prime water. Kaya nga ni ang security bond ninda is forfeited. Pero allowed sa JBA na hatagan nin extension sus hagadan mini ki catch up plan ki duman sa 1-year extension. Kaya lang wala na ako balita kay dili pinalad sa 2022 election. Dapat ang matukar sa catch up plan maaram sa technical. And kung sa ako na parte, kung ako ang mayor, no need na hulaton ko pa and complain 2021? para imbestigahan ko kung totoo ang mga issue about sa prime water. Ibig sabihin 2021, nagsubmit sila ng CATSA plan. So yung CATSA plan na yun, sa tingin ko, ina-assume ko na to. 1 year lang. 1 year. Ina-assume ko na yun. Yung CATSA plan na yun, nakatsap na nila. Oo. Kasi tuloy-tuloy pa naman ang servisyo nila. With that, congratulations. Kung nakapag-catch-up sila. Pero, pero kung titingnan mo sa real scenario, kung ang catch-up plan nila na ganito, pero bakit hanggang ngayon? Kung 1 year lang, na-catch-up na nga nila, na-catch-up na, o tatapos na-comply na nila. Pero bakit hanggang ngayon yung serbisyo na binibigay ng prime water hindi naman mapakinabangan yung tubig? Tama ba yun na catch-up plan? Na-catch ba? O baka na, well, parang bula yun, parang sa Senado yun, from A to Z. Yan. May dribble din. Ramdaman ko naman ng Senado. Anyway, wala naman akong dong masasabi sa Senate. Ang masasabi ko lang doon, proud ako sa ato na senador sa kanyang ginagawa. Kung ano man ang ginagawa niya, yun ay naaayon sa batas. So proud ako bilang Sorsoganon. Oo na, ba't na? Talaga ha? Yeah, proud ako. Bakit? Taga-Sorsogon ako eh. Proud ka talaga ha? Sabi nga natin, wala naman tayong sinasabi na hindi tama. So proud ako, feelings ko yun eh. Sabi ko nga, yun ay pananaw ko. So, wag isama doon ang personal. Okay, good morning kay... Wala na ko masabi kay Proud. Basta good morning kay Antonio Bungkag. Good morning po kay Ma'am Carmen Deliosa. All the way from Australia. Ay, good morning, ma'am. Salamat po. Malapit na po sa Gubat. Beke naman. Sabi po ni... magayon na balita ni Jude Icap. Sabi ni Jude Icap. Boss Sauro, pag-adalan mo na po magulutsada mag-city councilor sa 2028. Sauro Amistoso 2028. Pwede naman yan. At least atab pa. Ayan o. Ay, Jude. Di nga ni kita nakadali mag-presidente sa Santa Cruzan. Dahil makita maka-presidente sa Santa Cruzan kay hanapan kita ng mga girls from National. Sabi ni Papa Maki, proud man ako bilang Sorsoganon ako. Naano daw assessment ninda sada? I don't know kung anong assessment Sabi nga sa isang kanta, basta't maghintay ka lamang. Kung ano ini. Pero mga tugang tinatawahan lang inikap na problema ta sa prime water. Pero sana mga tugang, manindugan kita bilang Sorsoganon. Kung kaipuan ta, magpasar ng signatory campaign para sa problema sa prime water. Kasarap po nindo kami. Kung kaipuan ta, magkaigwan ng dialogo. Iluwas ta po yan para matuldukan ta na yan. Tawan tayo ni
ng seryoso na aksyon. Bako itong post na lang ng post sa Facebook. Kaya, sangon yan pala nangapuda na kita. Hanapan ta na po ini. Tuldukan ta na ini. Na problema na ini. Bako ini 21. matutuldakan. 22. Oo Ah. nga, no? 21, may moratorium. 22, 23, 24, 25, 3 years na po. 4 years na, to be No. exact. Iyan na pagsasabi na catch-up plan. Ha? Baka naman effective ang catch-up plan, kaya ganon, na-renew sila or whatever, kung anong term. Kaya nandyan pa sila. Para kita nin tutulig saon kung naging effective. For sure, defective ini. Kaya kung ang sinasabi nga, base dun sa sinasabi ni ex-kagawad Erwin Duana, na mayroong 1-year catch-up plan, lagpas na sa 1 year, nandito pa ang prime water. So, ina-assume na natin to, na base sa catch-up plan na sinabit ng prime water sa Sorsogon Water District, na-catch up na, tuloy-tuloy ng serbisyo. So, ibig sabihin, nakapag-comply ang prime water. Yun lang naman. So, matotal, wag na natin masyadong pahirapan sarili natin. So, kung ano man ang nararanasan natin ngayon na hindi maayos ang serbisyo ng tubig, ayan po ay may catch-up plan base sa sinasabi ni Kagawad Erwin Duana na 1 year. So, na-catch up o na-comply. Nakapag-comply ang prime water. So, ngayon, tuloy-tuloy ang serbisyo nila sa atin. So, No. sa madaling salita, nakapag-comply na sila. Kaya ganun. Ang ano kaya, Kap, ang sinasabi ni, yun ang pagka-interpret ko, ang sinasabi ni Kagawad Erwin Duana na hinagad sa prime water na 1-year catch-up plan, it doesn't mean na na-comply ninda. Hinatag inunra san council ang request nindo na 1 year. Anhapot, hain ang report nindo. 2025 na ngunyan. Oh. 2025 na, hain ang report, kumbaga na-comply nindo. Kasi kung na-comply nindo ini, pera di los obos, wala man kita nin itatapik digdi. Di ba? Sabi ni Bebot Hilihan oras, 300 signatures lang. Totoo ini, Kap? 300 lang? O more than that kung pwede. Si Eliser Navera, Sir Sao, dapat po igwanin mag-initiate kaya na signature campaign. Go on. Sige, mag-registroyan kita. Oh. Ako natatawa lang ako sige lang. Ang prime water po, manhid na ang mga yan, Sir Sao. Hali kayo sa Disonia. Aber, ikaw naman. Aber, ha? Kaya nga tumigil na ako One kasi year catch-up plan? Diyos ko. kasi etong sinabi ko, kung ang binigay nga hiningi, binigay o whatever ang term 1 year, okay na. Kasi kung ang 1 year, lagpas na 4 years na ngayon O di, sa madaling salita, kung 1 year na binigay ng extension para ayusin ang kanilang serbisyo, lagpas na, ina-assume ko na ngayon, ito, nag-assume ako. Ina-assume ko na ngayon na kung ano man ang napag-usapan nila dun sa catch-up plan na yan, maayos na. Oo. Na-comply na nila kasi still, nandyan ang prime water Kaya, So, sa madaling salita, sabi nga, gumawa ka na lang ng sarili mong hakbang na makakatulong kung saan ka man located. Kung ikaw ay may kakayanan, tumulong ka na lang. Ngayon, kung wala kang kakayanan, sumali ka dun sa signature campaign para mapalitan. Kung may kakayanan ka na magbigay ng serbisyo dun sa mga areas na kaya mo, tumulong ka. Pero kung wala, sumali ka dun sa signature campaign kung may ilalabas para at least marinig kung ano yung talagang reklamo natin. Kasi so far, nagkakaroon naman tayo ng discussion pag ganito sa mga programa, social media. Pero sabi ko nga, wala tayong nakikita o narinig na talagang official na complaint. Ano kaya yung mga residente ang mag-complain para at least sila ang mismong apektado? aside from wala tayong nakitang official na complaint, wala rin tayong narinig sa mga opisyalis natin na nanindigan sa problema na yan. That's it. Di ba? Anyway, Anyway, tapos na ang eleksyon, hindi na yung pag-uusapan. 2028 naman tayo mag-usap-usap.
Sir Sao, tama po ang sinabi mo na Heinz result o compliance can catch up plan. Yeah. Sige lang, Sir Sao. Kung nag-comply, kung may ano ni, kung naka-comply ka mo, wala ning complain, di ba? With complain because no comply. If you comply, syempre no complain. Yun. Kaya nga, tumigil ako dun sa situation na yun eh. Pero sabi ko nga, makangangalas man na hanggang niyan irugsan ang serbisyo nila. Makangangalas man na kayo na-extend. But anyway, hindi ko masisimbag yan. Naghihapot lang naman. Dan. Di naton aram kung nahimo ang catch up plan. Dapat kasi maaram sa technical and madiskuter sana. Di man sa pagtawad sa City Council. Pag-abot sa diskuter, di mapadaog yan na prime water, non-water district, kay mga engineer yan. Aram ninda lusutan ang technical aspect. Hali kay Erwin Duana. Sabi baga ex-kagawad, magulat-ulat lang. Magulat lang kita na totalmente wala na magturo ng tubig, ha? Yeah. Sabi ni Ma'am Bebot Hilehan Oras, dapat may mag-initiate sa mga signatures. Ako, ma'am, nanindugan kung kay Puantayan i-form na signature campaign, anytime po maghururon kita. Kasi maski digdim mga tugang, mayroon nga si Kap Arlesta, later ko palang ini nakaupod. Pero ang sendong lingkod, kita mga tugang, kita ando, kung makikita na sa camera, nakita nito ang dila ko, may kalyo na iyan, may kalyo na ang dila, tas ang katukarta kaya na problema sa prime water. Ay, nako. Basta ako, ang sinasabi ko lang naman dito is kung anong nararamdaman ng Barangay Pamorayan sa serbisyo nila. Yun lang naman. Kung anong namamatian namon, yun ang sinasabi ko. So, sa ibang barangay, nakakapagsalita din naman tayo, pero hindi ko nasasakupan yun. May nakakasakop doon. So, bahala sila magsalita doon. In behalf naman sa amin, ito na naman ang nararamdaman namin sa serbisyo ng Prime Water. Very poor performance ang inahatid nyo sa amin, talagang nagsasalita ako na ito yung tubig, quality ng tubig na binibigay nyo sa amin. Ay, hindi pala bigay. Na binebenta nyo sa amin. Yan, kasi binebenta. wala naman kayong binigay. Wala kayong binigay, ha? Abonado pa kami. Oo. Sabi ni Judith Heresano, nag-complain na po sa Prime Water. Sabi, na may inaayos pa daw. O, kita mo na, Kap? Pati Prime Water, tinira pa nito sa pagiging mga opisyal. Pati ang mga inaayos, dapat nito inaayos sa Prime Water. Sa barangay lang, dapat may ayuson. Anyway. Okay? Happy watching man kayo kay City Councilor Brian Pingol. Ay, good morning, Oy, pre. tama nun. Pre, good morning. Salamat, Abi, sa imo. Kagawad, ano na tayo? Ay, bago kong malimutan, pero magpapadala talaga ako ng official na statement sa mga tumulong sa amin sa Taong Festival. Inaayos pa namin yung simple message of pasasalamat sa inyo po. Pero alam niyo po kung sino po kayo. Pero papangalanan natin yan once na na-serve na namin yung simple letter of appreciation. Pasasalamat po ng buong council para sa lahat ng tumulong. Ay, Prime Water ba? Mag-expect ka mo, kaupod ka mo da, ha? Hindi. Tumulong naman sila kasi nagkaroon naman ng tubig nung time na kailangan namin ng tubig. So, meron naman tubig. Kaya salamat kami. Ang kine-question ko lang naman dyan is yung tubig, yung quality na tubig na galing dun sa kanila. Kasi hindi mainom eh. Kaya nga basta mag-expect man sila nakaupo sa satag sa pasalamatan na rin natin. Salamat, Prime Water, sa serbisyo na very poor performance na ninahatag nindo sa amon. Ayan. Hindi, pinasalamatan ko na. Nakuha ko na. Dati, iced tea nagluluwas. Base sa masunod, ketchup ang plan. Ang catch-up, maging ketchup plan. Whatever. Kung ano man yan na ketchup mo. Kung ano man na ketchup mo, sabayan mo ng hotdog. Oo, at least. Ay, ang mga ano pala na, I don't know kung ano yun isang city government. May mga pinapasara na establishments and then nag-comply kang mayor's permit. Sa akin hindi naman ako against doon. Tama lang yun. Kasi kung meron tayong business, dapat mag-comply tayo. O yun lang naman kasimple yun eh.
kung mamumuhunan ka, kung magkakaroon ka ng business, dapat i-comply mo. Ngayon, Tama. kung ang mga establishment walang mga permits, dapat mag-comply naman sila. Kasi, Yan. in fairness naman doon sa nagko-comply. Ngayon, kung ang mga nandyan na nakaupo ay walang mga permits yung kanilang mga establishment, uy, mag-comply man ka mo. Kay parares man lang. Sabi pa ni Sir Navera, Sir Arles, Apa, Sir apa. Sao, Mhm. sana tabi kamo na ang mag-spearhead kan signature campaign. Aber, ayun ni sa imo bilang kapitan ha. Bagatugan kami manindugan lang. Kung anong kaipuhan, masuporta po kami. Sa abot ng aming makakaya. Diba? Pwede. In the name of public service, kung sikap ang insiserbihan niyan ang sa iyong barangay, malay mo, sa masunod ang first district na. Okay? Kaya, ready po kami. Ano yan? Basta Diba? ako, ang sinasabi ko lang dito, kung anong namamatian, kung anong nararamdaman ng mga taga-pamurayan sa serbisyo ng prime water, ayun pong pinaparating ko sa inyo. So, yan ang nararamdaman namin. O may isa akong residente kanina na nag-complain na nga doon sa serbisyo ninyo. Eh, ang sabi nyo ay may inaayos pa. Hanggang kailan? Hanggang saan? Kami maghihintay na sa sinasabi ninyo inaayos pa. Oo. Eh, kung ang binigay, hiningi ninyo sa city government o sa Sorsogon Water District, 1 year extension o catch-up plan, 4 years na ngayon. Hanggang kailan ba mag-aantay ang mga taga Sorsogon City na patronage, kuha ng serbisyo ninyo na para maibigay ninyo sana doon sa mga konsumidores ninyo? Hanggang kailan kami mag-aantay sa maayos na serbisyo ninyo? Basta't maghintay ka lamang. Tang 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 tang. Ay, okay, nako. so mga Kap, overtime na kita. Oo nga. Oras na, ano? Ay, sa susunod, ikuha natin ng dokumento patungkol dyan sa prime water na yan at sa Sorrico. Para silang dalawa. O, eto Sorrico, itong problema mo. Eto prime water, itong problema mo. So, at least marinig ng tao na tayo naman ay gumagawa ng aksyon base sa level sa barangay. Oo. Ito naman sa level ng barangay, dapat pinasa natin to sa level ng ganito, di dapat sila umaksyon din. Kasi itong nararamdaman natin eh. So, yun dapat. So, kung may action man, salamat. Kung wala man, salamat pa rin. Ini ana mamatian sa mga tao na pagkauro adlaw wara tubig na kasabi nin lintian. Ayun pala si Mr. Buddy Doki, pwede ka naman dyan sa bakon. Yan, Mag-umpisa. ikaw ang mag-ano dyan, Oo. signature. Ikaw ang mamuro dyan sa signature campaign. Si Ma'am Bebot, sila noras yaon ni sa basod. Westman ini. Oh, mahanap pa kita. Or basta kita na po mag-initiate kung gusto nindo. Para po, siguro pag nakapag-initiate na kita, din tayo nipasa kap. Saan gunan panlungsod or sa office ni Mayor. Siyempre, kasi executive dapat kan mayor. Oh, And then, idirekta tanay ni. After that, pupunta yan sa City Council para tukaroninda. Kung Oo. ano yung dapat na ayusin. Yeah. Kaya nga doon sa pag-discuss nila doon sa inihingi na permit ng NGCP. NGCP, yes. natuwa ako noon kasi mayroon naman existing ng mga guidelines ang city government. Natuwa ako doon kasi biruin mo, ito lang kasi ang kulang sa atin, may mga existing na rules. Kaya natuwa po ako sa City Council through Mayor and then kay Vice. Natuwa po ako sa inyo sa City Council kasi hindi nyo inayaan, binigyan ng permit ang NGCP. Hindi naman sa sinasabi natin against tayo sa NGCP. What I'm trying to say is, tiningnan nyo talaga kung ano yung nakapaloob doon sa mga existing laws na mayroon tayo dito sa Sorsogon City. Yan. Kasi kung hindi, ito yung mga questions. May nag-questions na nga. Ito yung mga questions natin. Bakit ito binigyan ng ganito na mayroong existing na batas na dapat hindi ito bigyan? Kasi ito binabiolate na. Maraming na-violate dun eh. Kung tinitingnan ko nga. Kung nabigyan. Maraming na-violate dun. Maraming aangal naman sa inyo. Kasi bakit binigyan nyo to? Ito nga, kayo ang gumawa nito. Bakit hindi nyo na-implement? Yun lang naman ang mga katanungan dun. So with that, saludo po ako sa inyo, Tabi. Kay lain niyo hinatagan. Pero at least naman, kung ano man ang purpose nyo, sana naman, kapakanan ng intiro.
Yes, tama. The city government, mga tugang, hindi man po ini basta-basta malukso sa arog kayan. Naaram niya na ang siniservisyon niya, iyon ang tunay na leader. Ang siniservisyon niya, ang constituentes, bako ang kumpanya. Pero kasi, biruin mo doon, kung nabigyan na sana yon, biruin mo doon, eto yung na-violate, environment, na-violate ninda. Oh. Sa zoning ninda, ma-violate ninda. Kung nalimbawa, sabi ko nga, salamat naman, at least, nagkaroon naman ng linaw ang sa atin na City Council na talagang hindi bigyan. Pero kung halimbawa man, check nyo sa other side kung ano yung pwede naman na magawa para doon naman sa NGCP. Para at least hindi naman masyado mahamper ang kanilang operations. Pero sabi nga natin, sila number 1 dapat, mayroon namang silang mga technicalities. Dapat pinag-aaralan muna nila yan kung saan sila maglalagay. Hindi yung kung gusto ko dito na, hindi pwede ganun. Kasi ang alam ko, mayroon naman mga technical personnel itong mga NGCP na nag-aaral para doon sa kanilang mga projects. So, attend sana ako that time doon sa hearing. Buti na lang nung tinitingnan nga natin, at least na-cite doon ang mga points natin. Personal ko sana, mayroon akong kodigo kasi ni-research ko yun bago sana magkaroon ng hearing kasi nakita ko. Attend sana ako doon, kaya lang hindi ako naka-attend kasi mayroon akong inasikaso. Nung time na tapos na ang hearing, nilabas na social media, nakita ko doon yung mga points ko. Salamat naman at least na na-consider ninyo. Na-consider. Oh, yeah. Salamat. Okay. Salamat sa inyo. So, yan po mga tugang ini ang dapat natong tawaning paghanga ng mga leader na araw kayo ni. Okay? Yeah, salamat. Salamat sa kanila. Ang City Council through the leadership ni Vice Mayor Eric Juneda. At syempre, sa atin na Mayor and then sa mga City Councilors natin. Okay na kay Vice tapos kay Mayor. Okay. Okay. Natawa na naman ako sa'yo. Bahala ka dyan. Basta sinasabi ko, nagtrabaho naman sila that time na kailangan talaga nila. Pero kung mayroon ka sasabihin sa kanila, sa'yo na yun. Basta ako sinasabi ko dito. Okay, sinabi ko man. Vice Mayor Eric Juneda and Mayor Estela Amor, mabuhay kayo. Okay? Ba't hindi nyo sinama ang 8th City Council? Plus, di Barangay Pamurayan, congratulations sa Tahong Festival. Okay, so Kap, mamaroon na po kita. Gusto ko lang i-take ang opportunity, Yes. na sa mga this coming Saturday, sa mga kasama natin, mga taga Barangay Pamurayan, June 14. June 14, ang mga officers po ng bawat organizations, inanyayahan po kayo na dumalo sa darating na consultation meeting. Ito yung iko-consulta natin sa mga officers muna. Mayroon tayong, kung halimbawa, mayroon tayong 16 na organizations. Lahat ng officers niyan, from presidente down to pinaka-lowest form of officers. Yes. Inimbitahan po namin kayo na dumalo kayo sa June 14, alas 9 ang aga, sa covered court para magkaroon tayo ng dialogo kung okay ba sa inyo na ang lahat ng organizations natin, pagsama-samahin natin, and then mag-form tayo ng isang cooperative sa Barangay Pamurayan. Sana all. Kasi nakikita ko, eto naman dapat kung ano yung serbisyo natin, kung ano yung services na pwede natin i-offer, kung ano man yon, i-list down natin yan sa meeting natin sa Sabado, and then from top 5, kumuha tayo ng top 3, and then top 3, kumuha tayo ng pinaka number 1, and then yun ang gawin natin pag nakabuo tayo ng cooperative, yun ang gawin natin na line of business para sa kooperatiba natin. Para at least lahat ng mga taga-Pamurayan magkinabang. Hindi lang yung isa, 2 o 3. Lahat ng residente ng mga taga-Pamurayan dapat magkinabang dyan sa ipo-form natin. Kung kayo ay pumayag dyan sa gagawin natin. Okay. So yan, sigurado mapayag yan kasi sino ba nang ayaw ng pangkabuhayan? Di ba? Okay, so Kap, pamaroon na po kita. Yes, again, in behalf sa mga staff natin dito sa Bicol TV Sorsogon, salamat sa mga hinatod nindo na serbisyo. Sa mga kabarangay Kumantabi, salamat tunon sa padagos nindo na pagtitiwala sa kuya.
yaong kita digdi para maghatid sa indo ning serbisyo na tunay. Wala man din ning buwa-buwa. Namamatian man siguro ni nindo. So hinahatag naton din na serbisyo beyond sa expectation nindo. Pero lain ko man kaya kung wala kamo. So kaya daranon kita para sa pag-asinso palalo sa aton na barangay. Salamat unong tabi. Good morning. Okay. So pahabol ni Papa Maki, Congressman Arles and Konsehal Sau, may iba na konsumidores na pindi na lang ipaputol ang linya ninda sa prime water kay maski wara bulos or mati main babayaran pa sinda. Tama, sabi ko kanina ano? May pahabol pa. With or without tubig, you pay. Okay? Mr. Papa Maki Gomez pa, may activity pa lang tayo bukas sa Astrodome. Please be here at 6 a.m. in the morning. Okay? So mga tugang yan po, ang saro na edisyon na naman kan sa tuyang programa with Kap Arles Sanaba na inabot kita ng 1 hour and 30 minutes ang programa ta. Na, Grabe ang extension natin. Grabe ang extension ta. Pero at least 30 minutes lang. Oo. 30 minutes lang extension sa Prime Water, 4 years na eh. Yan. Nadali mo. So, Okay na. Gaano ng 30 minutes sa 4 years. Okay, mabalik po girari kita next week sa sastawian na naman na edisyon kan programang Paitsana with Kap Arles Sanaban. Sa giraray, ini po na sa tuyang programa dara kayo ng serbisyo publiko, bakong perwisyo para sa publiko. Sa giraray, sa nun code 0 Mistoso, kaibahan si Kap Arles Sanaban sa saro na naman edisyon kan programang Paitsana.